Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ang ngalan niya'y ating sanggitin, paanong di tayo ligapin. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, iligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang dakilang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo yun. Mga kabanalig, aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang upang maging marapat tayo ipagdiwang ang dakilang pagdiriwang na ito. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala ng may kapakumbabaan. Sabay-sabay nating aminin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ang makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo-salo namin sa iyong bigay ay aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Wika niya, nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin
ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong yon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalulan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay, Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimuting yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang pagpapahayag ng uting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain na sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Higit kaysa mga ito. Opo, Panginoon, nalalaman po ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus at sinabi, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Simon Pedro sapagkat makaitlunan niya itanong, iniibig mo ba ako? Sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyong lahat ng bagay.
nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili. Lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay. Ang iba magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, pararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuhay ka namin, Panginoong Hesukristo. At ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito ay ang pagpapalitan ng pagpapahayag ni Jesus at ni Pedro. Ito ay tungkol sa restoration, pagpapanumbalik ng pagmamahal, paglilingkod, at ultimate cause of discipleship na pangungunahan ni Pedro. Ngayon po ay narinig natin na 3 ulit na sinabi ni Jesus o tinanong si Pedro kung mahal ba siya ni Pedro. Ano yung pwede nating matutunan dito? Sinasabi sa atin na ang pagmamahal hindi lamang dapat naririnig, kung hindi dapat ito'y nararanasan. Ang pagmamahal hindi makapanakit. Ang pagmamahal ay nagpapalaya. Ngayon mga kapanalig, ay tanungin natin ang ating sarili at ating pong suriin yung pagmamahal ba natin kay Jesus at sa ating mga mahal sa buhay ay sa pamamagitan ng salita lamang? Ito ba ay nararanasan sa pamamagitan ng ating mga pagkilos at paglilingkod ng walang pag-aalinlangan? Ngayon po ay paano natin may apply ito ngayong araw na ito? Ngayong long weekend, ano? Anong pwede natin gawin? Ito po yung dapat natin gawin, yung sinasabi ni Jesus, na pakanin mo ang aking mga tupa. At sinasabi niya dito, ano yung pwede nating i-apply sa buhay natin? Maghanap po tayo ng ating papayuhan, maghanap po tayo ng mga bagong membro ng ating komunidad na ngayon ay nanghihina sa kanilang pananampalataya. O kaya ay mag-offer po tayo ng practical support, particularly material or advice para dun sa mga nangangailangan. Pangalawa, na dapat po nating maintindihan dito sa Ebanghelyo na ang tunay na paglilingkod ay nagmumula dun sa ating pagiging broken. The true leadership emerges from brokenness. And ngayon ay titignan po natin, do not think that our brokenness is the end of everything. Hindi po. Pwede itong maging simula o pasimulain. Kaya anumang paglugmok o pagkalugmok nating nararanasan ay atin po itong gamitin upang maging sanhi o dahilan ng atin pong pagbangon. Huwag na tayong lumangoy pa sa lusak. Tumayo na tayo at magpagpag. Now, sa araw na ito, mga kapanalig, the Lord is challenging us to recognize how your fast, yung past mo, yung past mistakes, yung mga wrong decisions, the wrong mistakes that qualify you rather than disqualify you for service. Kasi minsan, pag nagkamali tayo, nagkasala tayo, parang wala na tayong karapatang bumangon. Wala tayong karapatang magsimula. Mali po.
Lahat po tayo ay may pagkukulang, lahat po tayo may pagkakamali. Anuman ang tingin sa atin ng mga tao, wala man tayong silbi, wala man tayong ambag, wala man tayong mga bagay na masasabing ipagmamalaki sa taong sa paligid natin, isipin po natin, lahat ng mga ito ay pwede nating gawing parang jumping board ng ating pagsisimula sa ating buhay. Mga kapanalig, I am challenging you now to share your testimony of failure and restoration with someone who feels disqualified from serving God because of past mistake. Kasi minsan pag may nag-aaya tayo na gustong maglingkod sa simbahan, ang sasabihin nila, ay kasi Father, I am not worthy kasi ako'y makasalanan. Ang dami kong pagkukulang sa Diyos. Kapanalig, hayaan mo ang pagkukulang na yan. Diyan gustong magsimula ni Jesus sa iyong buhay. Kaya gusto niya na samaan mo siya. Kaya panghuli, na gusto kong bigyang diin, ang pagsunod, ang kasunod nun ay pagkaunawa. Yung faith-seeking understanding. Manampalataya ka muna. At doon mo siya maiintindihan. Hindi siya yung the other way around, yung tinatawag nilang understanding seeking faith. Hindi ganon. Kaya nga si St. Anselm, sinabi niya, sa isang aklat niya, sinabi niya ay, fides quaerens intellectum. No? Faith-seeking understanding. Obedience precedes to understanding. Ngayon, mga kapanalig, notice where you were demanding complete clarity. Yung parang, Lord, liwanagin mo nga sa akin. Ano ba talagang gusto mong gawin sa akin? Ano ba yung gusto mong iparating sa akin? Bago natin ito tapusin ng mga ganong mga kwento, ay subukan po muna natin. Gumawa po tayo ngayong araw na ito ng trust journal. Ano yung trust journal, kapanalig? Where you can record your situations, your event, your moment na nag-require ng faith, na kahit hindi mo siya maintindihan, pero susunod ka. Then, as you document them, at basahin mo after a week, at tignan mo how God worked through your obedience. Remember that Peter's journey from denial to faithful martyr was not instantaneous na growth. Ito'y persistent commitment. Sabi nga nila, no po, hindi tayo makapagluluto ng pagkain sa pamamagitan ng papatay-patay na apoy. Anong ibig sabihin nito? It requires persistent and consistency. Pag consistent po yung init, makakaluto tayo ng pagkain. Let us also try our best to be persistent, committed in following Christ. One day at a time, ika nga. Sa pamamagitan nun, doon tayo magsisimula. Mga kapanalig, mulit-muli, faith-seeking understanding. Hayaan natin ang ating pananampalataya at pagsunod ang siyang tutulong upang maunawaan natin ang ating misyon. Amen. Mga kapanalig, tayo dumulog sa ating Panginoon at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at lahat na may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya
sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, mga kapanalig, isama po natin ang ating pong mga pansariling kahilingan, pati na rin po ang mga kahilingan ng ating pong mga Eucharistic Advocate. Mapagmahal na Ama, dinggin mo at samot dalangin ng iyong bayang patuloy na nanampalataya at nagtitiwala sa iyong paggabay sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kabanalig upang ating mga paghahain, igalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayin mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdan mga alay ang aming kaloob ay gawing dalisay pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y napakita sa mga alagad niyang minamahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya ay di na rin naiba sa iyo. Kaya't kaysa ng mga anghel, nagsiawit ang papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu kayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Hindi naman matapos ang kapunan, hinawakan niyang kalis, huli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa pagbabalik hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at manibagkabuhay ng iyong anak. Kaninaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo, mabaglot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Santo Papa, kaisa ni Elias naming Obispo, tanang mga relihiyoso, kaparian, at ang lahat ng mga kapanalig naming nakikibahagi sa banal na misang ito. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sa muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawat pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kanisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Ngayon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo
Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aming kami adyan ang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilis kapahamakan, samantalang ang piyara na bigyan ng dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang aking pananampalataya, huwag ang iyong mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito si Jesus na nagsasabing, pakanin mo ang kanyang mga tupa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. Ng Nuestro Padre O Birhen ng Jesus Katotohanan, Nazareno. Ina ni O Jesus, Jesus Nazareno, ang nagkatawang taong salita, katamis-tamisan naming salamat sa iyong Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya.
maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mga kapanalig, tayo po ay manalangin para sa mga may sakit at atin pong alalahanin ang lahat ng mga kaibigan natin, mga may sakit, na nasa ospital, sa kanilang mga tahanan o saan man sila. Isama rin po natin sa ating panalangin ang madaliang paggaling ni Marieta Marquez Uy. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bukal ng kagalingan at aming dakilang manggagamot. Kayo po ang aming takbuhan sa mga sandali ng aming pangangailangan. Dumudulog kami sa iyo ngayon, sa iyong banal na harapan. Pinagdarasal ang lahat ng mga may sakit at karamdaman. Nasaan man po sila ngayong oras na ito, sa kanilang mga tahanan o ospital. Hinihingi po namin sa iyo ang mga biyaya para sa kanilang kagalingan. Anumang uri ng sakit mayroon sila ngayon. Cancer, kidney failure, komplikasyon sa pangangatawan, leukemia, diabetes, at ang mga may sakit sa puso. Taglay ang aming malakas at malalim na pananampalataya. Kami umaasa na iyong pagagalingin ang bawat isa. Bigyan niyo rin po ang mga bawat may sakit ng matibay na kalooban, malakas na pananampalataya, na hindi nauupos na pag-asa, hanggang makamtan namin ang kagalingang hinihingi po namin para sa kanila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Maria, ina ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Mga kapanalig, mailang mga paalala po sa atin. Ating pong gugunitain ang kapistahan ni San Antonio de Padua sa June 13, araw ng Biyernes. Kasabay din po nito ang pagdalaw ng mga relic sa ating himpilan. Inaanyayahan po kayong dumalo sa ating healing mass di sa Radio Veritas para po sa inyong mga pamisa, pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention. Para sa kaluluwa at mas-sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa 8925-7931 Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Ms. Rene Jose at si Ms. Ali Nahe. Marami pong salamat, mga kapanalig. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdalisay mo sa amin sa pakikinabang, sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mo maging pagsasalo-salo sa patawad sa buhay at sa aming kaloob, sa pamamagitan ni Hesukristo, naming Panginoon. Amen. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na. Humayo kayo, manatili kayong tapat kay Kristong mapagmahal. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon.
Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.